Ang hapong muli sa inyong lahat, mga ginigiliw namin na tagapagkinig sa programang ito. Ito pong muli ang Tinig Media Ministry na sa inyo na naman po ay maglilingkod sa pamamagitan ho ng mga salita ng Panginoon. Ang ating pong paksa sa oras na ito ay may kinalaman ho ito sa mga buhay ng mga hinirang noon, na kung paano sila pinagdaanan ng iba't ibang pagsubok sa kanilang buhay at kung ano ang nangyari sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya sa oras pong ito mga kapatid, mga kaibigan ko, ating pong binabati ang ating mga kapatid sa iba't ibang dako ng bansa. Kung ito po ay inyong napapanood na ito po ay kapakipakinabang, wag po kayong mahiya, ito po inyong i-share sa inyong mga mahal sa buhay. Ngayon po ay hindi po tayo nakapangaral doon sa publiko sapagkat katitigil lang ho ng ulan at sa atin pong kalagayan ngayon, medyo bibihira po ang tao doon. No? Kaya naman binabati po natin at pinapasalamatan natin ang Panginoon. Higit sa lahat na tayo ho ay binigyan muli ng panahon na tayo po ay makapangaral ng salita ng Diyos. At bago po tayo dumako sa ating mahalagang pag-uusapan, kayo po ay aming inaanyayahan na tayo po muna ay mananalangin. Tayo po ay manalangin mga kapatid at mga kaibigan. O Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po Panginoon ay nagpapasalamat sa inyo sa isa namang pagkakataon na ito na aming pong pag-aaralan ang buhay ng inyong mga abang lingkod sa kapanahunan nila, particular sa buhay ni John the Baptist at gayon din kay Prophet Elijah. Nawa Panginoon, ito po ay magbigay sa amin ng salamin at ma-relate po kami bilang tao na inyong mga pinagkakatiwalaan ng mabuting balita. Nawa ito po ay magbigay sa amin ng kalakasan, higit sa lahat sa mga tao na lumadanas din ng mga pagsubok na katulad sa buhay ni Prophet Elijah at gayon din kay John the Baptist. Panginoon, kami po ay dumadalangin, nawa kung kami man ay nakagawa ng mga pagkukulang at ng mga kasalanan sa inyo, nawa ay niyo po kaming mapatawad. Pagpapalain niyo po ang aming mga listeners at ang aming mga manunood at gayon din sa aming kapatid na si Kuya Jerry. Nawain niyo po siyang bigyan ng lubos na kagalingan sa kanyang buhay. At dalangin din po namin ang aming mga kapatid sa buong sanlibutan na may mga kailangan, Panginoon, sa kanilang buhay. Kayo pong higit na nakakaalam sa aming mga buhay. Nawa ito, Panginoon, ay inyo pong ipagkaloob na naayon sa iyong kalooban. Salamat po, Ama, sa pagmamahal mo. Aming pong dalangin ngayon ang patnubay ng iyong banal na Espiritu. At gayon din sa aming kapatid na willing magpa-Bible study, si Sister Princess Asitura from Saudi Arabia. Panginoon, ay inyo po siyang tulungan na mabuksan ang kanyang kaisipan. At gayon din kay Sister Grifalda Josefina, ingatan niyo po siya at sa aming mga kapatid sa buong sanlibutan at ang mga kapatiran namin na ginagamit mo, Panginoon, upang magpatuloy ang programang ito. Pagpapalain niyo po kaming lahat sa oras na ito. Salamat, Ama, sa pakikinig mo sa aming mga dalangin. Sa pangalan ng iyong anak na aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, once again mga kapatid at mga kaibigan, atin pong bago ho tayo dadako sa ating paksa na pag-uusapan, na ito ho ay may kinalaman doon sa buhay ni Prophet Elijah at kay John the Baptist, ay bigyan mo mama ng background. At atin ngayong pag-aaralan yung sa buhay ni Prophet Elijah at ni John the Baptist, ay nais ko lamang pong batiin yung mga kapatid natin na sa oras na ito ay naka-tune in na ho sa ating programa. At una ho sa ating babatiin ay walang iba kundi si kapatid na Alma
Altarijos de Jesus, no? Binabati po namin kayo ng isang mapagpalang hapon. At gayon din kay TJ Rabanso at kay Sister Lucy Dongo de Guzman at siyempre po kay kapatid na Joselito Rosales at kay Rose Ann. Binabati ko rin po si Brother Carlos Amor Valladares. Magandang hapon po sa inyo, bro. At siyempre po kay Sister Mon Antonio at kay kapatid na Eloisa Galvez at kay kapatid na Aldrin Clay Barnido Junsan. Magandang hapon po sa inyo, bro. Kumusta na po kayo? At gayon din kay Miriam Kitoriano Ramos. Siyempre po kay Brother Roy Nodo Primero, kay Sister Jelly Cordero at kay Kuya Lito Cordero. At gayon din kay Tita Mila Los Bartolome at kay Tita Agnes, kay Tita Florence. At binabati ko rin po si Brother Roy, no? Kuya Roy Nodo Primero at kay Sister Carmi. At siyempre po gayon din kay Sister Jemema Evans Evangelista at kay Maririna at gayon din kay Maririna, kay Sister Maririna at gayon din kay Glenn Rivera at kay Susan Gonzaga at kay kapatid na Usting Bata Gabriel at kay Clony Pedraza. Yan. So maya-maya atin pong babatiin ang iba, no? At aking pong binabati pala si Tita Rebecca Cusi at gayon din kay Tita Nueme Lomboy Sinita, no? At kay Tita Mary Jean Pascua Racinos at kay Tita Jenny Mutia. No? At sa oras pong ito, mga kapatid at mga kaibigan, ayan, nakahabol pa po si kapatid na Mon Antonio. At siyempre po kay Sister Eileen Gonzaga, no? At sa lahat po ng ating mga sharer, maya-maya ating pong magbabati na ho tayo. At sa oras pong ito, mga kapatid, dadako na ho tayo sa ating pag-aaralan. Babalikan ko ho, ito po ay may kinalaman sa buhay ng ating kapatid na si John the Baptist at gayon din kay Prophet Elijah, na kung saan sila po ay dumanas ng iba't ibang pagsubok sa kanilang buhay at dumating sa point ng kanilang buhay na yung kanilang faith sa Panginoon ay nagkaroon ho sila ng doubt, no, sa kanilang buhay. Kaya ito ho ay ating pag-aaralan sa mga hapon na ito sapagkat marami po ang mga tao or bayan ng Diyos or kanyang mga lingkod sa huling panahon na ito or sa kapanahunan natin na ganyan din or katulad din ang pinagdadaanan sa ating kapatid na si John the Baptist at kay Prophet Elijah, no? Kaya nga, mga kapatid, mga kaibigan, isa po sa mga talata na ating babanggitin sa aklat po ng Mateo, ang kapitulo po ay 11. Ang talata po ay 1, simulan po natin sa 1, sa versikulo 1. At nangyari na nang matapos nang magsabi ni Jesus ang kanyang mga utos sa kanyang 12 alagad, ay umalis siya roon upang magturo at mangaral sa mga bayan nila. Kaya mga kapatid, sa versikulo 2, nang marinig nga ni Juan sa bilangguan ang mga gawa ni Kristo, ay nagsugo siya sa pamamagitan ng kanyang mga alagad at sinabi sa kaniya, "Ikaw baga yaong paparito o hihintayin pa namin ang iba?" So, ito po mga kapatid, mga kaibigan, ay nangyari po doon sa kay John the Baptist or kay Juan Bautista nang siya po ay nasa kulungan, no? Kung ating pong mapapansin, sa talatang ito ay kanyang isinugo yung kanyang 2 alagad sa ibang salin na ipinapatanong doon sa ating Panginoong Hesukristo kung siya na nga ba ay yung Kristo or maghihintay pa kami. So kung mapapansin natin sa talatang ito, sa panahong ito, sa buhay ni Juan the Baptist or Juan Bautista, ay nagkaroon po siya ng doubt sa kanyang puso, no? Paano natin nasabi, no? Sapagkat sa talatang ito, mga kapatid, mga kaibigan ko, nagtanong po siya na kung siya po or sila pa ay
mag-aantay pa ng ibang Kristo or siya na ba ang Kristo, pinapatanong niya. Pero atin pong mapapansin na sa Mateo chapter 3 verses 11 to 4 na ito pong Kristo ay kanya po itong ipinangaral. No? Ano ba ang sabi dito mga kapatid? Sa versikulo 2, simulan natin. Simulan natin sa versikulo 1. At nang mga araw na yaon ay dumating si Juan Bautista na nangangaral sa ilang ng Judea na nagsasabi, "Mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit, sapagkat ito yaong sinasalita na sa pamamagitan ni Propeta Isaya na nagsasabi, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas." So sa talatang ito mga kapatid at mga kaibigan, mapapansin po natin dito na si John the Baptist ay nangaral patungkol sa ating Panginoon, Jesus, no? Kaya nga, itong ipinapangaral ni John the Baptist na Panginoong Jesus na bilang Kristo or tagapagligtas ay kanya itong sinasampalatayanan, no? Subalit mga kapatid, sa versikulo 11, sa kapitulo 11, nang si John the Baptist po ay dumating sa punto na siya po ay nakulong, nabilanggo, doon po sa kanya ang pumasok yung salitang, yung doubt sa kanyang puso. Kaya sabi niya, tanungin niyo doon kung meron pa or mag-aantay pa tayo ng ibang Kristo. Kaya ano ang sagot mga kapatid ng ating Panginoong Hesus? Pansinin natin sa versikulo 4. At sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, "Magsiparaon kayo at sabihin ninyo kay Juan ang mga bagay na inyong nangarinig at nangakikita. Ang mga bulag ay mga kakita, ang mga pilay ay mga ngalalakad, ang mga kitungin ay maglilinis, at ang mga bingi ay mga karirinig, at ang mga patay ay ibabangon, at sa mga dukha ay ipapangaral ang mabubuting balita." At sa versikulo 6, at mapapalad ang sinuman hindi nakasumpong ng anumang katitisuran sa akin. Bakit ito nasabi ng ating Panginoong Hesus? Sapagkat si John the Baptist, based ho sa kanyang pananalita, ay nagkaroon po siya ng doubt sa kanyang puso. Kaya nga kung ating babasahin ang versikulo 10 na ganito ay sinabi, "Ito yaong tungkol sa kanya'y nasusulat, narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng inyong mukha na maghahanda sa inyong daan sa unahan mo." Ito po mga kapatid na ginamit ng ating Panginoong Hesukristo. Ito rin po ay ginamit doon ni John the Baptist sa kanyang pangangaral sa pagsisisi na siya po yung mauuna at mayroong susunod sa kanya at tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ito pong Panginoong Hesukristo. Subalit mga kapatid, sa versikulo 11, katotohanang sinasabi ko sa inyo, sa gitna ng mga ipinanganak ng mga babae ay walang lumitaw na isang manlalong maliit sa kaharian. Isang dakila kaysa kay Juan Bautista, gayon man ay lalong maliit sa kaharian ng langit, ay lalong dakila sa kanya. Kaya nga mga kapatid, sa lahat ng mga tao na mga ninalang sa kapanahunan ng ating Panginoong Hesukristo, ay walang sing dakila, maliban sa ating Panginoong Hesukristo, ay walang sing dakila na isinilang maliban kay Juan, no? Juan Bautista. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa ibang mga talata ng Biblia na si Juan noon ay parang nagniningas na apoy, no? Inexample niya noon si John na parang nagniningas na apoy. Subalit dito sa kapitulong ito ay dahil sa naranasan ni John the Baptist doon sa kulungan, ay doon po nag-umpisa na siya ho ay nag-doubts. Bakit? Ang pagkaakala kasi ni John the Baptist, based ho sa ating mga scholar, no, yung kanilang paliwanag, na ang pag-aakala ni John the Baptist, itong Panginoon na darating, ay ililigtas sila mula sa kanilang pagkaalipin doon sa mga Roma, no? Mga Roma.
Roman Empire, no, sa pamumuno ng mga Roma. Kaya yun po ang kanilang kaisipan, mga kapatid, no. Dito po ay nagkaroon po siya ng doubt, si John the Baptist, no. Kaya sa puntong ito, mga kapatid, mga kaibigan ko, isa pa po, no, na ang ating kapatid na si John the Baptist, saksi po siya sa pagbautismo doon sa ating Panginoong Hesukristo. Kung ating babasahin ang versikulo versikulo 13 hanggang 14, na itong si John the Baptist ay nagbautismo ho ito sa ating Panginoong Hesukristo. At sabi nga niya, hindi ako karapat-dapat na magbautismo sa inyo. Alam niya dahil higit na dakila ang Panginoon. Subalit sa versikulo 11 ng kapitulo 11 ng Mateo chapter 11, doon po nagsimulang mag-doubt ang ating kapatid na si Juan. So, minsan po sa buhay ng mga tao, katulad natin, tayo na mga tao, ay dumadanas po tayo sa iba't ibang mga doubts or mga pagsubok na tila baga ay parang iniisip natin na sa ating paglilingkod sa Panginoon ay pinapabayaan tayo ng Diyos, no? Or parang nawawala sa ating kaisipan na mayroong tayong Diyos na patuloy na gumagabay sa atin. Example, mga kapatid, isa pa po na ating babanggitin. Kung ating pong bubuksan ng ating mga Bible and the book of First Kings, no, sa mga hari or unang mga hari, particular sa kapitulo 19, na ito ho ay patungkol sa buhay ni Prophet Elijah, no? Na kung saan si Prophet Elijah ay natakot sa kay Jezebel, no? Sapagkat kung ating babasahin yung chapter 18, ang nangyari ho, mga kapatid, sa kapanahunan ng ating kapatid na si Prophet Elijah ay pinatay niya yung mga libo-libong mga bulaang mga propeta, yung mga lingkod ni Baal, no? Kaya nga sa puntong ito, sa buhay ni Prophet Elijah ay natakot siya, mga kapatid, kay Jezebel, kaya tumakas siya. At alam niyo po ba, mga kapatid, ang sabi sa versikulo 4 ng kapitulo 19, na siya'y nanalangin na, Panginoon, patayin mo na lang ako. Doon po ay nakita po niya ang kanyang weakness. Meron po siyang kahinaan sa kanyang buhay. At doon po nagsimula ang kanyang pag-doubts. Bagamat, mga kapatid, kung ating pong mapapansin, na itong si Prophet Elijah ay saksi po ito sa mga miracle, mga milagro ng Panginoon doon sa Mount Carmel, na kung saan ang Diyos ay nagpaulan ng apoy at yung kanyang handog ay tinupok sa pamamagitan ng apoy kahit na maraming pong tubig. Saksi po ang ating kapatid na si Prophet Elijah. Subalit nang dumating ho sa kanya yung pagkatakot, doon po siya ay na-stress po siya, mga kapatid, sa kanyang buhay. At alam naman natin sa punto or sa buhay ni Prophet Elijah ay hindi na po siya kumain at nanghina po siya. Kaya bagamat sa kanyang sitwasyon ay ang Diyos sa pamamagitan ng anghel ay umaalalay, hindi pinapabayaan ng Panginoon ang kanyang mga lingkod, no? Particular sa buhay ni Prophet Elijah, na ating mapapansin na sa kabila ng paghihirap or sa kabila ng pagsubok na dinaanan or panghihina na dinaanan ni Prophet Elijah, ang Panginoon ay kanyang iniingatan si Prophet Elijah. At siyempre po gayon din sa ating panahon, no? Tayo po ay dumadanas ng iba't ibang pagsubok sa ating mga buhay. Subalit sa Biblia ay atin pong napatunayan na marami pong mga pinagdaanan ang mga lingkod, example, kay Prophet Elijah, kay John the Baptist. Subalit doon, mga kapatid, ay atin pong makikita yung pag-iingat pa rin ng Panginoon. Bagamat doon sa kapitulo 11 ng Mateo, sa buhay ni John the Baptist, ay talagang namatay ho si John the Baptist, no, sa mga susunod na mga kapitulo, dahil po yun ay kalooban ng Panginoon. Subalit, mga kapatid, mga kaibigan ko,
yun po ay wala man tayong mabasa na passage, pero ako'y naniniwala na ang Panginoon ay nag-iingat sa kanyang bayan, no? At kung babalikan natin sa buhay ni Prophet Elijah, siya ho'y nagpatuloy pa rin, no? Doon po niya nalaman na kung hindi sana siya natakot at umalis doon, ay maliligtas niya sana yung bayan ng Diyos, no? Or mapapalakas niya yung bayan ng Diyos. Sometimes mga kapatid, or minsan sa ating mga buhay, dumadanas po tayo ng mga iba't ibang mga pagsubok katulad sa buhay ni Prophet Elijah, sa buhay ni John the Baptist. Sa panahong ito ay dumadanas po tayo ng ganitong mga pagsubok, no? Ako po, may babanggitin ho ako na bilang inyong lingkod, bagamat ito po'y negative po yung aking sasabihin, pero dumating din po sa punto ng aking buhay na sinabi ko sa aking sarili na ayaw ko na. Ito po'y aking testimony na bagamat mayroon pong ibang nakakalam, dito po sa aking pinagtatrabahoan sa Dimasalang National High School, na kung saan ay may bago pong isang security na bagong pasok at medyo maangas po yung kanyang dating, mayabang. Hanggang sa mga ilang araw, palagi niya akong inaapi sa trabaho, palagi niya akong pinagsasalitaan ng iba't ibang pananalita. Hanggang sa pangatlong bisis niya ginagawa sa akin. Ako po mga kapatid, isa po akong lalaki. Subalit dahil po sa aking galit, kasi yung background ko noon, hindi mo ako pwedeng pagsalitaan, hindi mo ako pwedeng api-apihin, baka may paglalagyan ka. Subalit sa panahong iyon mga kapatid, ako'y lalaki, pero dahil po sa ayaw kong magkasala sa Diyos, grabe yung iyak ko. Kasi ayaw kong, minsan nakikita ko yung tubo, yung pangbagting sa school, yung bakal na pumapasok sa aking isipan, patayin mo na yan. Kasi grabe yung malupit na ginagawa sa akin. Yung paninira, yung mga salita na hindi maganda. Para ang gusto niya mga kapatid na umalis ako doon sa aking trabaho. Or siya ay nagsiselo siguro sa mga kung ano pa. Pero dumating mga kapatid sa aking buhay, ito po'y sasabihin ko po, negative po ito na nangyari sa akin. Na December po yon, 2019 mama yon, ano? Hindi ako nagkakamali, December 2019. Yun po ang panahon na nabigo po ako sa aking buhay. Pang-apat po na bisis ay doon po ako ay nagkamali sa aking bilang pagkatao, no? Ang kaibahan po nila Prophet Elijah, sila po ay hindi nagkasala sa Diyos. Pero sa kapanahonan na iyon mga kapatid, nagkamali ho ako sa aking buhay. Sapagkat dahil po sa kanyang hindi magandang ginawa sa akin, napalo ko po ng bamboo stick yung kasama ko doon na kung ano, yung lasing. Napalo ko ng bamboo stick. And then nagpagpalo ko ng bamboo stick, doon ko nais na pumasok sa aking kaisipan na bakit ko ito nagawa. Tinapon ko yung bamboo stick, pagtalikod ko, ano ba sa Tagalog yung pinukpok ako ng bato sa ulo. Tapos yung dugo ko dito talagang parang gripo, sabi na may nakakita. Kasi kung walang may nakakita sa akin, patay ako. Doon sa aking kasi nang tinamaan ako ng bato, nawalan ako ng malay. Pero sa isip ko, Panginoon, nakatawag ako sa Panginoon. Bakit ko ito nagawa? Siguro mga 15 seconds wala akong malay. Nang after nun mga kapatid, mayroon palang, pagtingin ko yung katawan, mabigat. Doon pala ay sinakyan pala ako at pinaghampas ako ng bato sa ulo. Buti na lang mayroong nakaawat, kaya hindi ako natuluyan. And then sa madaling salita, yun po ay nakulong. Nakulong po siya. And then sa buhay ko niyon, yung punto ng pangyayari sa aking buhay, pinagtago ko na yung mga damit ko sa pangangaral. Akin na po yung inayos. Pinagtatago ko na doon sa aming cabinet. Tapos yung speaker ay tinabi ko na lahat. Kasi dumating po sa aking point na ayaw ko nang mangaral, ayaw ko nang magpagamit sa Panginoon dahil sa dinami-dami na dumaan sa pagsubok ng aking buhay. Doon po ako nagkamali. Nahiya ako sa aking sarili na ako'y isang lingkod, subalit nakagawa ng ganon, nasangkot sa mga ganon mga bagay. Subalit mga kapatid, gumawa ang Panginoon. Kinonfort po ako ng Panginoon kasi halos mag-umaga, gabi, ay palagi akong umiiyak. Yung asawa ko, palagi siyang umayakap sa akin kasi sinabi ko sa Panginoon noon sa buhay ko na
gamitin mo lang ng iba, Panginoon, kasi ito po yung huli ng aking pagpapagamit sa inyo. Mawawala yung aking pagiging epektibo. Sa madaling sabi, mga kapatid, nakakulong yung isang lalaki na umano sa akin kasi pinakulong ng aking pamilya, ng aking mga magulang, pinakulong siya. And then, doon po mga kapatid, ang hina yung aking spiritual. Tinago ko na yung aking mga damit sa pangsimba. Kasi pumapasok sa isip ko noon, magsisimba lang ako, pero hindi na ako magpapagamit sa Panginoon. Although mag-a-attend ako ng Sabat, pero ayaw ko nang maglingkod sa Diyos. And then, dumating po ang point na sa likod pala yun, mga kapatid, mayroon palang gagawin na maganda ang Panginoon. Alam niyo po ba? At sinabi ng aking magulang, ipasitiskan na ako sa Maynila. Kaya pumunta ako ng Maynila. Yung aking anak na pangalawa, yung aking lalaki, pinipilit ng aking nakatatandang kapatid na isama sapagkat gusto nila makita kasi hindi pa nila nakita. Nakita nila ay maliit pa, gusto nilang isama. Yun pala mga kapatid, mayroon palang gagawin ang Panginoon na maganda sa amin. Sa kabila ng aking pagkakamali noon, mayroong ginawa ang Panginoon sa amin na napakaganda. Yung anak ko pa, may sakit pala, hindi ko alam. Hindi namin alam dito, pero habang kami nangangaral noon, nagko-crusade kami sa iba't ibang mga lugar. Yung anak ko ay palaging umiiyak pagka yung kanyang tuhod, yung kanyang mga buto ay napakasakit daw. Parang daw ginakutkot. Kaya sa panahon na iyon, sinama ko doon sa Maynila. Hanggang doon ko nalaman, mga 2 araw naming pag-isti doon, bago pa lang kami doon nag-isti, 2 araw, ay nalaman ko na yung aking anak pala na lalaki, mayroon palang sakit na meningitis. Mild lang, pero malapit na siya doon sa mapanganib. Kaya sabi ng doktor, napakaswerte nyo dahil napunta nyo agad dito sa doktor at naagapan. Kasi pagdating namin doon, hindi po kumakain yung aking anak. Kaya doon mga kapatid at mga kaibigan, pagsabihin mo muna doon, mama, yung mga bata na hindi mag-ingay. At anong nangyari mga kapatid, sa panahon na iyon, ay yung aking anak ay ginamot ng doktor at wala po kami noong pera kahit piso. Pero mayroon pong isang tao na ginamit. Siya po ay nagasto ng more than 50,000 pero wala kaming binayaran dahil yun po ay kagagawa ng Panginoon. At grabe po yung iyak ko doon. Kasi kahit na nangyari po yun sa akin na mayroong mga bagay na ginawa ang Panginoon sa amin, napasok talaga sa akin kaisipan na ayaw ko nang magpagamit sa Diyos, ayaw ko nang maglingkod. Subalit doon mga kapatid ay isa pong beses na naghanap po ako doon ng church at natuntun ko po yung iglesia doon ng ating mga kapatiran doon sa Bagong Silang, Sukat, Muntinlupa. Sa pagsimba ko po doon mga kapatid, yung mensahe ay talagang para sa akin. Paano ko nasabi? Yung isang professor doon, yung pastor dati, nangaral siya. Yung kanyang testimony habang siya nangangaral, katulad sa aking pinagdaanan. Kaya alam niyo ba mga kapatid, doon po nabago yung aking konsepto. Hindi ko po mapigilan doon na hindi umiyak. Kasi nahiya ako sa ating mga kapatid doon, ang ginawa ko yung aking bag. Binuksan ko yung bag ko, tapos nilagay ko yung ulo ko doon. Doon ako umiyak. Kasi pinipigilan ko na hindi makaiyak dahil yung mensahe mga kapatid, yung napakaganda at darang natamaan ako sa aking buhay noon, na isang profesor, isang pastor, naglingkod sa mahabang panahon at nakagawa ng hindi maganda. Yung kanyang asawa, kanyang nagawan ng hindi maganda kasi ng lalaki. Napagbuhatan niya ng kamay, hindi pinatawag sa barangay. Tumakas siya, hindi siya umatin doon. Hanggang sa maraming taon hindi po siya naglingkod. Pero yung kanyang buhay noon, napag-isip-isip niya na kahit na ikaw'y nadapa, ikaw'y nahulog sa inyong pananampalataya, ikaw'y minsan na nadapa, huwag po tayong patuloy nilang na dumapa. Bumangon ho tayo. Doon po mga kapatid, kinonfort po ako ng Panginoon doon. Umiyak po ako doon. Grabe, talagang yung puso ko binago ng Panginoon, nilinisan. Hanggang sa mismo sa pagkatapos ng divine, mismo ako pagkahapon, sabi ko, kung wala kayong speaker, mangangaral ako. Bumalik yung aking dating balik, yung sigla ko, binalik ng Panginoon. Hanggang sa pagbalik ko dito mga kapatid, mga kaibigan, ipinagdasal ko sa Diyos na yung tao na pumupok sa akin na grabe yung dasal ko kasi ako, nangangaral ako. Tapos mayroon tao
na nakulong, na iniisip ng mga tao sa aking paligid na ako ang nagpakulong, pero hindi ako nagpakulong, yung aking mga magulang. Nagpray ako sa Panginoon hanggang sa sinagot ng Panginoon yung aking dalangin. Nag-iba yung desisyon ng aking mga magulang, pinalabas sila. At alam niyo ba mga kapatid, sa paglabas, niliyakap ko yun. Humingi siya sa akin ng tawad. Pati yung kanyang mama, yung kanyang mga magulang, pinuntahan ko sa public preaching pagkatapos ko mangaral ng public preaching. Kasi yung tindahan nila, harap dong sa aking pinangangaralan. Kasi pag nangaral ako, para wala akong ulo. Yung ulo ko parang munggo kasi ayaw kong, pinipilit ko lang para sa Diyos. Pero sabi ko, hindi ako mapalagay. Kaya pagkatapos kong mangaral, yung nakasuot pa ako ng long sleeve, pinuntahan ko doon sa kanyang tindahan. Niyakap ko yung nanay niya kasi aninang ko naman yun sa kasal namin ni Mrs. Yun, naghingi ako ng tawad. Tapos sabi niya, alam ko na mabuti kang tao. Yung nanghingi din siya ng tawad na gawa niyang kanyang anak. So yun po mga kapatid, yung pinagdaanan ko rin sa aking buhay na minsan pa ay sinabi ko sa aking sarili na gusto ko na ng ordinaryong pamumuhay. Subalit mga kapatid ay ang Diyos pala sa kabila ng ating mga pinagdadaanan. Nandyan pala yung kamay ng Diyos. Hindi tayo pinapabayaan, kaya tayong pinapalakas sa bawat panahon ng ating mga buhay. Kaya yun po ang aking mga masamang karanasan na nangyari sa aking buhay. At sa biyaya ng Panginoon, kahit na dumating po iyon, napakaganda ng ibanilak ng Panginoon. Sapagkat una, yung lalaki na pumupok sa akin, dati yung basaluguliro yun, pero ngayon nagbagong buhay. Nagbagong buhay siya, nagsisimba siya doon sa Pentecostal. At ina-invite ko nga rin sa atin sa Adventist, pero sabi niya, pag may panahon daw. O yun po, yun ang Diyos mismo ang gumawa ng mga bagay na sa amin bilang mga tao. Kaya doon ko na nakita na tayo mga tao pala, dumadating tayo sa ating mga kabiguan, no? Pero ating alalahanin na ang Diyos pala ay siyang magpapagaling sa atin, no? Patuloy lang tayo sa ating mga pinagdadaanan. Kaya sa Biblia, at isa rin po ito sa nakapagpalakas sa akin dahil ang akala ko noon, pagka ikay lingkod ng Diyos, hindi ka pwedeng magkasala na. Kasi ako mga kapatid, hindi ko po pinagmamatas o pinagmamalaki yung aking sarili. Nang bago ko po makilala si Kristo sa aking buhay, ako po talaga ay puspos ng banal na espiritu. Banal na espiritu ay inspired with the Holy Spirit. Walang araw, walang oras na hindi ko iniisip ang Panginoon. Maging paman sa aking paglakad, lahat. Yung aking palaging pananalita, puro sa Diyos. Tapos humble ko noon na yung asawa ko nga, sinasabi niya parang hindi daw ako. Pero dumating po ang punto sa aking buhay na nang dumating po yung kaalaman ng Biblia, minsan may mga panahon na minsan mapanganib din yung na sobra kang kaalaman mo. Pero salamat na lang dahil sa Diyos. Yung banal na espiritu, siya yung tuturo sa atin upang tayo ay palalahanan na magpakumbaba palagi sa ating pamumuhay. Kaya sabi ko na napakabuti ng Diyos. At lahat mga kapatid, mga kaibigan, na mga problema ko noon, mga pagsubok na doon binagdaanan namin, ngayon po ay nagbunga. Napakasarap sa pakiramdam na isa ka sa ginamit ng Panginoon, na maraming kaluluha ang madala mo sa paanan ng Panginoon. Kahit na yung mga panalangin, yung mga blessing, yung mga material, hindi kailanman kami humingi sa Diyos kusa na dumating sa amin. Kaya ngayon, pinapasalamatan ko higit ang Panginoon na sa kabila pa man ng mga pinagdadaanan natin sa buhay, ang Diyos ay talagang buhay na sa atin ay nag-iingat, no? Kaya isa po ito sa mga kadahilanan kung bakit kami, ang aking pamilya, ay nakapagpapatuloy dahil kami po ay isa rin pong saksi kung paano ang Diyos ay buhay na kumikilos sa ating mga buhay. Pasensya na po mga kapatid, na banggit ko po ito'y negative na nangyari sa aking buhay, pero wala po akong itinatago sa aking sarili. No, minsan din po ako pinagkamali at tinulungan ng Diyos na bumangon muli at magpatuloy. Kaya alam ko sa panahon ito, maraming mga tao na katulad ko, mga kapatiran, na dumadanas ng mga kabiguan sa kanilang buhay. Subalit alalahanin natin, sa panahong ito at sa puntong iyan, ang Diyos ay laging
nakaalalay sa atin at gumagabay sa kanyang mga lingkod. Alalahanin natin na yan po ay likas na kalagayan ng mga lingkod din ng Panginoon, katulad kay Prophet Elijah, kay John the Baptist, no? At makikita natin na babalikan ko po na ang Diyos ay talagang napakabuti sa atin. Kaya kung kayo man, kapatid, kaibigan ko, dumadanas ng mga pagsubok na katulad din kay Prophet Elijah, John the Baptist, una po alalahanin natin na ang Diyos ay hindi niya tayo pinapabayaan sa ating mga kalagayan. At ako po ibabati, no? Babati ho ako sa ating pong mga kapatiran, sa mga kapatid, no? At binabati ko rin po si kapatid na GB Manik at kay Sister Annabel Matsumuto. At siyempre po kay Sister Lourdes Gumana at kay Sister Marie Rina, no? Pasensya na po mga kapatid sapagkat minsan pagka naalala ko po yung aking mga pinagdaanan noon, ay medyo emotional po ako na hindi ko po minsan mapigilan na hindi mapaluha. Kaya medyo nagpipigil po tayo. At gayon din kay Sister Richie Marasigan, kay Sister kay Brother Carlos Amor Valladares at kay Sister Melba Perlado. Binabati ko rin po si Kuya Roy Nodo Primero at kay Leonor Aligado at kay kapatid na Meka Sulidom Francisco. At siyempre po kay Sister Lina Lombrado at kay Charlie Mukit at kay Jerry Corpus at kay Cherry Reyes at gayon din kay Ronald Barin. At siyempre po kay kapatid na Aldrin Clay Barnido Junsan at kay Rowena Garcia. So ngayon po ay dadako ho tayo sa ating mga question and answer. Kung kayo ho ay may mga katanungan sa Biblia na sa maabot lang ng ating makakaya, tayo po ay sasagot po ng mga katanungan ninyo. Mag-comment lang po kayo mga kapatid dyan po sa ating page. Kung kayo po ay may mga katanungan ay ngayon na po pwede po kayong magtanong, no? So mag-comment po kayo at atin pong sasagutin. At ipanalangin din po natin kahapon si kapatid na Sister Princess Asitura. Siya po isang Roman Catholic. Siya po ay nanood sa ating talakayan kahapon. At nag-message po sa atin mga alas 12 na ng gabi na nakinariplayan na siya daw ho ay gustong na magpa-Bible study. Bagamat gusto niya na magpabautismo, subalit wala siya nakasumpungan doon na mga Adventist dahil Saudi ho yun mostly ay mga Muslim. Kaya gusto niyang magpa-Bible study sa atin, no? Siya po ay atin rin pong followers at viewers ng ating programa at siya rin po ay nanonood sa ibang mga programa. Subalit dito po niya gustong magpa-Bible study sa atin at palagi po siya nag-aabang. At kaso nga lang ipanalangin natin yung kanyang kalagayan sa kanyang aming Bible study sapagkat ang oras po ng Bible study ay sa oras na alas 3 ng umaga dito, no? At sa kanya alas 10 ng hapon doon sa kanyang kinalalagyan. Kaya ipanalangin po ninyo ang kalagayan po namin. Ganun din po ako na magbigyan po tayo ng Panginoon ng malusog at malakas na pangangatawan. Okay, kung kayo po ay may mga katanungan, pwede po tayong magtanong. Pwede po kayong magtanong, no, sa oras na ito. At tayo po ay may sasagutin na mga talata sa Biblia. At uulitin ko po mga kapatid, kung bakit ko yun na-insert sa testimony. Dahil po yun po ay aking isinare dahil po sa kalagayan din Prophet Elijah, John the Baptist. At gayon din ako may karanasan din po ako na hindi ko makakalimutan na mga kabiguan sa aking buhay. Pero ang kagandahan lang ay nagpapatuloy tayo. Ang kaibahan lang nga lang po mga kapatid ay hindi ho ako nahiya na i-share po ito. Bagamat ito po ay isa po sa nakakahiya na aking karanasan na isang mangangaral, subalit na nagkaroon ng hindi magandang pangyayari, no? So, kung kayo po ay may mga katanungan, pwede po kayong magtanong. Kung wala naman, atin po itong tatapusin ho yung ating pangangaral,
So binabati ko rin po pala si Sister Mary Jean Racinos Pascua, kay Tita Nobly Sacros, kay Tita Jelly Cordero, kay Tito Lito Cordero. At gayon din kay Brother Leo Lagrosa, kay Sister Nanet, at gayon din kay Sister Angie Pagaran, at siyempre po kay Sister Daisy Capoy, binabati natin Sister Daisy Capoy, at kay Sister Melba Perlado, kay Kuya Roy Nodo Primero, at sa lahat po ng ating mga viewers ngayon, kay kapatid na Daniela Mi Acob Domingo. Yan, binabati po namin kayo ng isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. At siyempre po, binabati ko rin po si Tita Meli, Tita Lenny Mangubat, from In the Light in the Dark Ministry, kay Brother Javin. At siyempre po si Kuya Jerry si Bilya, atin pong idalangin. Isama po natin sa ating mga panalangin. Nanawa ay dinigin tayo ng Panginoon na siya po ay lubos na kanyang kagalingan. At siyempre po kay Tita Jenny Mutia, binabati po namin kayo. At sa lahat po ng mga kapatiran natin na ginagamit ng Panginoon upang suportahan ang gawain na ito. Hindi ko na po kayo maiisa-isa, subalit alam po ng Panginoon ang inyong mga puso at inyong mga busilak na puso sa kanyang kalooban, sapagkat kung wala po kayo, hindi ho ito makapagpapatuloy ang ating live streaming. Bagamat ang aming pangangaral dito, patuloy ho ito kahit na wala na po tayong load, mga ganun. Pero hindi na nyo kami mapapanood sa media. Subalit salamat sa Diyos sa pamamagitan po ninyo dahil ginagamit po kayo ng Panginoon upang magpatuloy ang gawain nito sa media ministry. At siyempre po, gayon din kay kapatid na Rowena Garcia, Purihin ang Diyos sa buhay natin at sa ating mga buhay. At gayon din sa ating kapatid sa sila Sister Lolo Yinsi, binabati ko rin po, At gayon din kay Sawens Raso, at sa ating kapatid na si Sister Jemima Evans, magandang hapon po sa inyo at sa iyong pamilya. At kay Sister Sharon Grace, Yusuya, at sa lahat ng Yusuya family, kay Brother Edwin Yusuya. Sa oras pong ito, mga kapatid, at siyempre po kay Sister Salvi Alit, at kay kapatid na Carl Estrada, at sa mga Estrada family. At bago po tayo lubos na magpaalam, at sa atin pong hindi nabati na mga kapatiran, humingi po ako ng paumanhin. Ayan, babati ko pala si Sister Mercy Canlas, at gayon din kay kapatid na Edgar Niniel Bacos, at kay John Carl Berha. At siyempre po kay kapatid na Lynn Rebulyo, magandang hapon po sa inyo. At kay Glenn Rivera. At siyempre po si kapatid na Digit Imansino, at kay Sister Losidungo Di Guzman. Magandang hapon po sa inyo. Okay, bago po tayo magtapos at tuluyan na magpatapos, kayo po ay aming inaanyayahan na tayo po muna ay mananalangin. Manalangin tayo, mga kapatid. O Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat ng marami sa inyo na sa kabila pa man ng aming mga pagkukulang at mga kahinaan at mga pagkakamali, ang iyong pag-ibig ay walang hanggan. Patuloy po kayo na nagmamahal sa amin. Tulungan niyo po kaming lahat na iyong bayan na amin po itong mapanagumpayan ng sanlibutan na ito. Sapagkat nalalaman po namin na nalalapit na po ang mga bagay, ang mga hula na ito'y maganap, particular sa darating na sandilo, Panginoon. Kami po'y dumadalangin, nawa itulungan niyo po kami sa tulong ng Banal na Espiritu. Napuspusin mo po ang bawat isa. Tulungan kami na mamuhay ng may kabanalan at naayon sa iyong kalooban. Pagkaingatan niyo po ang aking mga kapatid sa iba't ibang dako ng bansa. Ang may mga karamdaman, hawa inyong paganangin, Panginoon. At sa lahat ng mga tao na ginagamit niyo po sa mga lahat ng programa na upang magpatuloy, pagpapalain niyo po sila, Panginoon. Gayon din sa buhay ni Tita Mila, sila mga kanilang
mga pinagdadaanan. Pagkaingatan niyo po sila. Kay Tita Jelly, sa kanyang mga anak, Panginoon, na kayong nakakaalam, nawain niyo po silang tulungan at ipagkaloob ang kanilang mga kahilingan na naaayon lang sa inyong kalooban, Panginoon. Salamat po sa buhay na kung anong mayroon kami ngayon, at salamat sa panahon na ito na inyong ipinapadama ang inyong pagmamahal sa lahat ng mga tao na mga nilalang sa balat ng lupa. Pagkaingatan niyo po ang mga tao sa lugar na ito, Panginoon, at gayon din sa aming bayan na puno ng mga COVID variant na Panginoon ay makaligtas ang mga tao mo sa mga trahedyang ito. Salamat, Ama, sa iyong pagmamahal at sa pag-iingat mo at sa pakikinig mo sa aming mga dalangin. Sa pangalan ni Jesus Christ na aming tagapagligtas. Amen. Okay, sa muli po mga kapatid, ay aking pong humingi ako ng paumanhin sa atin na mga nag-abang patungkol sa part 2 ng Three Angels Messages. Hindi po natin natalakay siguro sa mga susunod na lang na mga araw. At sa ating pagtatapos, meron po tayo kapatid dito na si kapatid na Ronald Barin. Ronald Barin, magandang hapon po sa inyo. At syempre po kay kapatid na Carlos Amor Valladares, maraming salamat bro sa inyong sinuport sa ating ministry. Nawa ay palagi kayong bigyan ng Panginoon ng malusog na pangangatawan. At gayon din kay Kuya Roy at sa kanyang asawa na si Sister Carmi. At sa lahat ng ating mga kapatid, kay Tita Mela, kay Tita Agnes, Tita Nueme, Tita Rebecca, at kay Tita Florence Bautista, at kay Sister kay Tita Mina Runas, at kay Tita Nubli sa Cross, kay Tita Rebecca, at kay Sister Jenny Mutya, at kay Sister Jemema Evans, at kay Sister Nanit Paragan, kay Sister Josephina. Ayan. So, sa muli po, binabati ko rin po pala si Sister Annabel Matsumoto, naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Kay Romeo Blanco. So, siyempre po, yung aking may bahay, Sister Annabel, siya po yung ating assistant cameraman. At ipanalangin din po ninyo na tayo bigyan ng Panginoon ng admin or technical na magaling marunong sa OBS upang tayo po ay medyo presentable yung ating pangangaral. Kaya sa pag tayo po ay tumatalakay, wala po tayong nakikita dyan ng mga talata dahil wala po tayong marunong. Ako naman po ay hindi po ako marunong dahil wala po akong pinag-aralan, mga kapatid, yung aking pong background ay tayo po ay high school lang at hindi po maganda yung ating buhay or naging buhay sa ating mga buhay. So, gayon din sa ating kapatid na si Kuya Ronald Ubidos, atin pong ipanalangin siya sa kanyang buhay, na naway bumalik siya at manumbalik sa Panginoon. At siyempre po, gayon din kay Brother Brian Husayan, at kay kapatid na Ruben M. Cruz, kay Jerry Corpus, at binabati po namin kayo ng magandang hapon sa inyong lahat. At kung gabi man or umaga man, kung ano man ang inyong kinaroroonan, ay inyo pong binabati po namin kayo. At pasensya na po sa mga nag-abang na mga kapatiran natin na sa patungkol po sa testimony ng ating kapatid na converted sa ating pangangaral ng public preaching na si Brother Shano Abayon. Hindi po kami nakakapunta po sa Masbate sapagkat medyo mahigpit po ngayon. Subalit ating pong pinapangako sa tulong ng Diyos, ang kanyang kalooban, na ating pong mapapanood yung testimony ni Brother Shano Abayon. Isa pong Iglesia ni Cristo sa loob ng 16 na taon at nabuksan ang kanyang kaisipan doon po sa pangangaral natin sa publiko. So, sa muli po mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, Brother Jonald Arizobal, na sa inyo po ay bumabati ng isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Purihin ang Diyos sa hapon na ito. Sa Kanya lamang ang karangalan, kapurihan, magpakailan paman. Amen.